Ay buong buhay mo ay magre-renta ka lang, matandang walang silbi. Iyan ang sinabi sa akin ng sarili kong anak. Walang pahiwatig, biglaan, at malakas ang boses sa harap ng kanyang asawa at ng dalawang apo ko na naglalaro ng mga kotse-kotsehan sa sahig ng sala. Sinabi niya iyon nang may paghamak, tila gusto akong saktan. At oo, nasaktan ako. Hindi ako sumagot. Tumahimik na lang ako dahil minsan hindi mo alam kung sulit bang sumagot o tiisin na lang ang isa pang pasakit. Pero sa loob-loob ko, sumpa ko, may nabasag sa akin noong araw na yon. Ang pangalan ko ay Lolo Emilio, 78, 78, taong gulang na ako. At bagaman hindi na tulad ng dati ang aking lakas, nananatiling gising ang aking isip. Buong buhay ko ay dito ako nanirahan sa Maynila. Nagsimula ako bilang karpintero, naging foreman, at kalaunan ay real estate broker. Mahigit 40 taon akong nagtrabaho sa gitna ng alikabok, semento at mga titulo ng lupa. At doon, sa pagitan ng mga plano at pangako, itinayo ko ang aking pangalan. Hindi madali, ngunit nagtagumpay ako. Nagawa ko ring mag-ipon ng kayamanan na pinili kong itago sa katahimikan dahil natututo ang isang tao sa paglipas ng panahon. May mga bagay na mas mabuting itago, magmasid, at tingnan kung hanggang saan makakarating ang mga tao, maging ang sarili mong kadugo. Ang anak kong si Junjun ay hindi kailanman nagutom. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng magbukas ng pantry at walang makita ni isang butil ng bigas. Noong bata pa siya, naghahalo pa ako ng semento at nagdadala ng mga sako sa ilalim ng araw, lahat para lang hindi siya magkulang. At kahit pagod na pagod akong dumating, umuupo pa rin ako sa sahig kasama siya, gumagawa ng kotse-kotsehan mula sa karton, nagkukwento, at nagtuturo sa kanya kung paano maging isang lalaki. Ang kanyang ina, naway sumalangit nawa, ay palaging nagsasabi sa akin, ang Junjun natin ay hindi mamumuhay tulad ng pamumuhay natin. Kaya naman doble ang ginawa kong trabaho. Binigyan ko siya ng magandang paaralan, mga review center, damit, mga biyahe, lahat ng kaya kong ibigay. Ngunit minsan, habang mas marami kang ibinibigay, mas lalo kang hindi pinahahalagahan. Nagsimula ang lahat noong araw na iyon dahil sa isang simpleng komento. Sinabi ko sa kanya na siguro ay panahon na para maghanap ako ng mas maliit na lugar dahil pabigat na sa akin ang renta. Hindi ko nga siya hiningan ng tulong. Sinabi ko lang ito bilang pakikipag-usap sa aking anak. Ngunit siya ay agad na sumagot. Sinabi niya na palagi na lang daw akong may problema, na dapat daw akong magsarili, na walang obligasyon ang sinuman na mag-alaga ng matatanda. At pagkatapos, binitiwan niya ang pariralang iyon na umuugong pa rin sa aking ulo. Buong buhay mo ay magrerenta ka lang, matandang walang silbi. Dahan-dahan akong tumayo mula sa sofa. Tiningnan ko siya ng mahinahon at sinabi ko lang, salamat sa lahat, Junjun. Hinalikan ko ang aking mga apo sa noo, kinuha ko ang aking sombrero at umalis ako nang hindi sumisigaw, nang walang iskandalo. Umalis na lang ako at hindi niya namalayan na iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya akong tumawid sa pinto ng kanyang bahay dahil mula sa sandaling iyon, nagdesisyon na ako. Hindi na ako muling magpapakumbaba sa sinuman, pero bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, pakinggan mo itong mabuti. Siguro ay nakaranas ka rin ng katulad nito. Siguro ay may nagparamdam sa iyo na ikaw ay maliit, mas mababa, na para bang wala kang halaga. Kaya, gawin mo ito. Pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa huli at ibahagi mo ito sa sinumang nangangailangang makarinig. At pagkatapos, sabihin mo sa akin kung anong bahagi ang tumagos sa iyong puso at kung saang lungsod mo ako pinapakinggan. Dahil ang buhay ay nagtuturo, at ang natutunan ko ay kasing halaga ng ginto. Noong hapong iyon, habang naglalakad ako sa aming lugar, papalubog na ang araw at masikip ang lalamunan ko, libu-libong alaala ang pumasok sa isip ko. Bawat bahay na dinadaanan ko. Alam ko kung sino ang nakatira doon, kung sino ang nagrerenta, kung sino ang nagbebenta, kung sino ang may utang. Hindi lang ako basta-basta matanda na naglalakad sa kalsada. Ako si Lolo Emilio. At gayon paman, ang sarili kong anak ay trinato ako na parang sagabal.
na parang wala na akong silbi, na parang hindi ako nakikita. At alam mo ba kung ano ang mas masakit kaysa sa pagpapahiya? Na manggaling ito sa taong inalagaan mo ng may pagmamahal, sa taong binigay mo ang lahat, isang taong kinalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ngunit ang katahimikang iyon na kinimkim ko sa aking dibdib ay naging isang desisyon dahil ang isang tao ay maaaring maging matiyaga, ngunit hindi tanga. Noong gabing iyon, mag-isa sa aking apartment, umupo ako sa kusina, nagbukas ng isang beer, binuksan ang lumang radyo, at tumugtog ang isang kundiman na paborito ng aking yumaong asawa, Tessie. At doon, sa gitna ng pag-inom at alaala, naisip ko, tama na. Tama na ang pagpapanggap na nangangailangan ako, ang pagpapanggap na umaasa ako. Oras na para ipakita na ang taong tahimik ay marunong ding kumilos at ang respeto ay hinihingi ng may dignidad, hindi sa pamamagitan ng sigawan. Kaya tumayo ako, pumunta ako sa aparador, kinuha ko ang aking itim na maleta, iyong hindi hinahawakan ng sinuman. Binuksan ko iyon at nandoon ang lahat ng mga titulo, mga papeles, mga kontrata, mga stocks, mga susi, 15, 15 ari-arian na nakapangalan sa akin. Oo, 15 na bahay, apartment, commercial spaces, lahat ay may mga umuupa. Lahat ay kumikita ng renta, lahat ay akin. At ang pinaka nakakatawa, isa sa pinakamalaking real estate agency sa Maynila ay akin din. Ngunit walang nakakaalam dahil hindi ako kailanman nagmayabang. Palagi akong naging tahimik. Ngunit noong araw na iyon, nagdesisyon ako na hindi na ako mananahimik, na ang pinakamahusay na sagot ay hindi isang insulto, kundi isang aksyon, na ang pinakamalaking paghihiganti ay ang mamuhay ng may dignidad. Ngunit bago ko galawin ang anuman, kailangan kong pag-isipan ng mabuti kung ano ang gagawin ko sa lahat ng iyon dahil ang magkaroon ay isang bagay at ang malaman kung paano ito gamitin ay iba. At doon nagsimulang sumibol ang isang ideya. At ang ideyang iyon ay lumaki sa paglipas ng mga araw habang nagpapadala siya sa akin ng mga mensahe na parang walang nangyari. Habang nag-a-upload ang aking manugang ng mga litrato na may mga parira lang, ang pamilya ang pinakamahalaga at ako ay nanonood lang ng tahimik. Gusto kong maging kampante sila, na isipin na ang matandang walang silbi ay nagbabayad ng renta, nagbibilang ng barya, nanonood ng TV ng mag-isa. Dahil pagdating ng panahon gusto kong makita ang magiging mukha nila. At tingnan mo ang sumunod na nangyari, hindi mo maiisip. Pagkalipas ng 2 araw, nag-text sa akin si Junjun na parang walang nangyari. Kumain ka na ba, tatay? Sabi niya. Puro pagkukunwari. Hindi iyon pag-aalala, kundi nakasanayan lang. Dahil kapag sinasaktan ka ng totoo ng isang tao at hindi man lang niya namamalayan, iyon ay dahil matagal nang nawala ang respeto. At hindi ako sumagot. Binasahan ko lang, scene. Iyon ang una kong hakbang, ang hindi sumagot. Dahil minsan, mas marami ang sinasabi ng katahimikan kaysa sa 1,000 salita. At pagkatapos, sinimulan kong ihanda ang lahat. Tinawagan ko ang aking accountant, ang aking matandang abogado, si Tertius Maning, isang kaibigan na nakilala ko ilang dekada na, ang nakalipas ng tulungan niya ako sa aking unang lupa. At sinabi ko sa kanya, ihanda mo ang lahat, magbabago ako. Hindi ko masyadong ipinaliwanag. Sinabi ko lang sa kanya na gusto kong ayusin ang aking testamento, suriin ang mga kontrata, i-update ang mga titulo, at higit sa lahat, tiyakin na hindi mahahawakan ng aking anak ang anumang pag-aari ko, ni isang sentimo. Tiningnan ako ni Ate Manning ng tahimik, inalok ako ng kape, at habang sinusuri ang mga papeles, sinabi niya, sigurado ka ba, Emilio? Mas sigurado kaysa kailanman. May nangyari ba kay Junjun? Ang karaniwan pero sa pagkakataong ito, lumampas siya sa linya. Kung gayon, aayusin natin ang lahat ayon sa gusto mo, pero gagawin natin ito ng tama, legal at malinis. Ganon kami nagsimula, ari-arian, sa ari-arian. Tiningnan namin kung sino ang umuupa sa bawat lugar, kung sino ang gustong mag-renew, kung sino ang hindi. Sinuri namin ang mga clause, mga siguro, mga account. At sa pagtatapos ng linggong iyon,
Opisyal nang wala si Junjun sa lahat, sa partnership, sa testamento, sa mga autorisasyon, maging sa health insurance na inilaan ko para sa kanya pag wala na ako. Lahat, ganap na lahat, ay binawi, walang drama, walang gulo, sa pamamagitan lang ng tinta at batas. At syempre, nang hindi siya inaalerto. Dahil ang pinaplano ng mahinahon ay isinasagawa ng may kahusayan. At hindi ko sasayangin ang aking lakas sa pakikipag-away sa taong hindi pinahahalagahan maging ang bigas na isinubo niya dahil sa akin. Sa panahong iyon, mas marami akong oras na ginugol sa paglalakad sa lungsod kaysa sa bahay. Hindi iyon kalungkutan, kundi pagsusuri. Nagpunta ako sa iba't ibang lugar, tinitingnan kung ano ang kalagayan ng aking mga ari-arian. Ang ilan ay nangangailangan ng pintura. Ang iba ay mas maayos pa sa aking naaalala. Pumunta ako upang tingnan ang ilang umuupa, nakipag-usap sa kanila na parang walang nangyari. Walang nakakaalam na ako ang may-ari. Tinatrato nila ako bilang sino mang kuryusong matanda na nagpapasyal. At ito ang nagpaisip sa akin. Siguro iyon ang gusto ko ngayon, ang maging hindi nakikita, na walang sino man ang makaalam, na walang sino man ang umaasa ng anuman at na huwag na rin akong hingan ng anuman. Isang araw, dumaan ako sa isa sa aking pinakalumang bahay, isang nasa Tondo. Ito ay isang bahay sa kanto na may maliit na hardin sa harap at mga berdeng rehas na ako mismo ang nagpakabit mahigit 20 taon na ang nakalipas. At umupo ako sa bangketa sa harap, sa ilalim ng lilim ng isang punong mangga, suot ang aking sombrero at nakasandal ang aking baston sa pagitan ng aking mga binti. At habang tinitingnan ko ang bahay na iyon, naisip ko ang lahat ng buhay na nanirahan doon. Doon nakatira ang aking ina. Doon ko dinala ang aking asawa, Tessie, nang kami ay ikasal. Doon ipinanganak si Junjun. At bigla, dumating ang mga alaala na parang bagyo. Ang mga sigaw ng bata, ang mga laro, ang mga tawanan ng aking misis, ang amoy ng adobo na nanggagaling sa kusina. At may tumulong luha, ngunit hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagsasara. Dahil naintindihan ko na tapos na ang yugtong iyon. Noong araw ding iyon, kinausap ko si Atertinaw Maning at sinabi ko sa kanya, gusto kong ibenta ang bahay sa Tondo, ngunit hindi sa kung sino lang. Gusto kong mapunta iyon sa taong magpapahalaga. At paano mo malalaman kung sino ang nararapat? Tanong niya. Malalaman ko kapag tiningnan ko ang kanyang mga mata. At ganoon nga ang nangyari. Hindi pa nag-iisang linggo, may isang batang byuda na may 2 maliliit na anak na babae ang nagtanong tungkol sa ari-ariang iyon. Siya ay isang guro sa elementarya. Isa sa mga nagtuturo pa rin ng buong puso. Nang makilala ko siya, inabot niya ang kanyang kamay ng may katatagan, ngunit may pagpapakumbaba. Tiningnan niya ako ng diretsyo sa mata at sinabi, wala akong gaanong pera, ngunit mayroon akong hangaring palakihin ang aking mga anak ng may dignidad. At alam ko na para sa kanila ang bahay na iyon. Gumawa kami ng isang patas na kasunduan, walang tawaran, walang hindi kinakailangang papeles dahil may mga pagkakataon na nakikilala ng puso ang puso. At pakiramdam ko, ang kwento ko sa bahay na iyon ay dapat magpatuloy sa taong nakakaalam kung ano ang laban. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, nagpapatuloy si Junjun sa kanyang pagpapanggap. Tumatawag siya, nag-iiwan ng voice message. Pinagsasabi ang mga bata na magpadala sa akin ng mga drawing na parang walang nangyari. Na parang ang lason ng pariralang iyon ay hindi ibinuhos sa aking kaluluwa. Na parang mabubura ng isang hello tatay ang paghamak. Ngunit hindi ako sumasagot, hindi dahil hindi ko mahal ang aking mga apo, kundi dahil minsan nangangailangan din ng limitasyon ang pag-ibig. At hindi na ako handang maging malungkot na payaso ng sinuman. Isang Sabado ng hapon, habang dumadaan ako sa sentro, nakakita ako ng anunsyo na nakapaskil sa isa sa aking mga rental office. Nangangailangan ng administrative assistant na may karanasan sa real estate. At nakuryoso ako. Pumasok ako at nakita ko ang isang bagong babae, bata pa, na hindi ako kilala. Lumapit ako at nagtanong,
May nakuha na ba kayong tao para sa posisyon? Wala pa po, sir. Paano kung mag-a-apply ang isang 78 taong gulang na lalaki na may higit sa 40 taong karanasan? Tumawa siya. Kung mayroon kang ganoong karanasan, ako mismo ang mag-hire sa iyo. At ganoon, sa simbolikong paraan, nag-alok ako na tumulong ng ilang araw sa isang linggo para lang manatiling aktibo. Hindi nila alam na ako ang tunay na may-ari ng lahat ng iyon. Tinatrato nila ako bilang isang matalinong matanda at nag-e-enjoy ako sa laro. Tinuruan ko sila ng mga bagay, nilutas ang mga problema, kinakausap ko sila ng may pasensya, at walang nagsasabing matandang walang silbi. Wala. Sa halip, inaalok nila ako ng kape, humihingi sila ng payo, binibigyan nila ako ng lugar na nararapat sa akin. At doon, may naintindihan pa akong iba. Ang respeto ay hindi hinihingi sa pamamagitan ng sigawan, kundi nakukuha ito sa pamamagitan ng presensya, ng paninindigan, ng dignidad. At kung hindi ka man kikilalanin ng sarili mong kadugo, huwag kang mag-alala. Naglalagay ang Diyos ng mga anak sa puso kung saan nagkukulang ang iba. Wala na akong inaasahan kay Junjun, ngunit may mas maraming sorpresa pa ring inihanda ang tadhana. Dahil kapag nagtatanim ang isang tao ng may katotohanan, ang buhay, maaga o huli, ay magbabalik sa iyo ng mga bulaklak, kahit pabato lang ang ibinato sa iyo ng iba. At sa isa sa mga ordinaryong araw na iyon, tumunog ang doorbell ng aking apartment at nang buksan ko ang pinto, hindi si Junjun ang nandoon, kundi ibang tao. At ang sinabi niya ang nagpabago sa takbo ng lahat. Nang buksan ko ang pinto at makita ko kung sino ang nakatayo doon, kailangan kong huminga ng malalim para hindi ako madala ng emosyon. Si Paring Thomas iyon, isang matandang kaibigan, halos kapatid na hindi ko nakita sa loob ng mahigit 15 taon. Suot niya ang parehong sombrero, ang makapal na bigote, mas maraming kulubot, ngunit may parehong tapat na mga mata na palagi niyang taglay. Nanatili kaming nakatingin sa isa't isa ng ilang segundo nang walang imik, na para bang huminto ang oras doon mismo sa balangkas ng pintong iyon. At pagkatapos, simpleng sinabi niya, "May kape ka?" At ngumiti ako. Ang pinakamahusay sa buong Maynila, pare. Umupo kami sa mesa ng kusina tulad ng dati, umaalpas ang usok ng kape sa mga tasa habang nagsisimulang tumahol ang mga aso sa labas ng kapitbahayan, para bang alam ng buong lugar na may mahalagang nangyayari. At ang sinabi ni Thomas ay hindi biro, dahil minsan inilalagay ka ng buhay sa harap ng isang tao sa oras na kailangan mo siya, at ang pagbisitang iyon ang nagpabago sa takbo ng lahat. Emilio, nalaman ko kay Manning na nagbago ka ng testamento, na nagsasara ka ng mga yugto, sabi niya habang dahan-dahang hinahalo ang asukal nang hindi ako tinitingnan ng direkta. Ganun nga. Ay, oras na. Ginawa mo ba ang lahat dahil sa sinabi sa iyo ni Junjun? Tumahimik ako. Wala akong ganang ulitin ang parirala. Ginawa ko dahil din sa lahat ng hindi niya sinabi. Tumango si Tomas na tila naiintindihan ang bawat katahimikan. Palagi siyang ganyan, mas nakikinig kaysa nagsasalita. At pagkatapos, binitiwan niya ang iniingatan niya. May kailangan kang malaman, isang bagay na sasaktan ka, pero mas gusto kong sa akin mo malaman. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay huminto ang hangin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit alam ko na hindi maganda ang darating. At hindi ako nagkamali. Ikinuwento niya sa akin na sinubukan ni Junjun na ibenta ang isa sa aking mga ari-arian. Oo, isa sa mga nasa ilalim pa ng lumang kontrata noong binigyan ko siya ng kapangyarihan na humawak ng ilang bagay noong nagkasakit ako ilang taon na ang nakalipas. Tila inakala niya na mayroon pa rin siyang access na iyon at nakipag-ugnayan siya sa isang mamimili. Ngunit salamat sa Diyos na update na ang mga dokumento at protektado. Tinanggihan ang operasyon, ngunit ang katotohanan na sinubukan niya ay isa pang saksak. Paano mo nalaman? Kinumusta ako ng isang client ko, kaibigan ng buyer, at nakita niyang kakaiba ang proseso, kaya sinuri ko ng personal at kinumpirma ko ang lahat. Ayokong tawagan ka noon,
dahil gusto kong tingnan ka sa mata. Tumayo ako, naglakad patungo sa bintana. Sa labas, may isang binata na dumaan sa bisikleta na may basket ng tinapay. Nagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari, ngunit sa loob ko, nagkakagulo ang lahat. Hindi lang iyon galit, kundi pagkadismaya. Isang antas ng pagkadismaya na hindi ko alam na kaya kong maramdaman. Salamat, paring Tomas. Tama ang ginawa mo na pumunta ka. Anong gagawin mo? Tatapusin ko ang sinimulan ko, ngunit sa pagkakataong ito walang awa. Hindi ko sinabi ng may galit, hindi ko sinabi ng sumisigaw. Sinabi ko ng may kapayapaan, ng taong hindi na handang magdala ng mas maraming bigat kaysa sa kailangan. At noon, tiningnan ako ni Tomas ng seryoso at sinabi ang isang bagay na tumimo sa akin. Ang hustisya ay hindi palaging paghihiganti, Emilio. Minsan ito ay paglalagay lang ng bawat bagay sa tamang lugar. Nang umalis siya, nanatili akong nakaupo ng ilang oras. Iniisip hindi lang si Junjun, kundi ang lahat, ang aking buhay, ang aking itinayo, ang mga pagkakataong nanahimik ako, ang mga pagkakataong nagbigay ako. At nagdesisyon ako na hindi ako mamamatay nang iiwan ang mga bagay na ganito. Dahil ang kwento ko ay nararapat na ikwento at dahil siguro ay may ibang taong nangangailangang makarinig nito. Kaya noong gabing yun din, kumuha ako ng makapal na kuwaderno, isa sa mga binibili ng may ilusyon at iniingatan para sa isang mahalagang bagay. At nagsimula akong magsulat ng malaki, malinaw at dahan-dahan na parang ang bawat salita ay isang bahagi ko na inilalaan ko. Hindi ko ito ginagawa para kay Junjun, kundi para sa akin. Para sa akin, para hindi ko malimutan kung sino ako. Para maalala ko na may halaga ako, na nabuhay ako, na lumaban ako. Nagsulat ako tungkol sa aking pagkabata, tungkol sa aking ina na naglalaba ng damit ng iba, tungkol sa aking ama na umalis at hindi na bumalik. Nagsulat ako tungkol sa pagkakilala namin kay Tessie, ang aking misis, sa isang fiesta sa lugar. Sumasayaw ng kundiman sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Nagsulat ako tungkol sa aming mga kakulangan, ang aming mga tawanan, ang aming mga pangarap, tungkol sa araw na ipinanganak si Junjun at kung paano ako umiyak ng tahimik sa waiting room ng ospital, tungkol sa mga pagkakataong inalis ko ang aking sirang sapatos bago pumasok sa bahay upang hindi niya makita na ang kanyang tatay ay dumadaan din sa pangangailangan. Isinulat ko ang lahat dahil minsan, kailangan mong basahin ang sarili mo para muling makita ang sarili mo. Lumipas ang mga araw. Nagpapatuloy ako sa aking tahimik na pagbisita sa mga ari-arian, binabati ang mga kapitbahay, dumadaan sa simbahan, nagkakape sa parehong cafeteria. At unti-unti, nagsimula akong maramdaman ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Ang kapayapaang dumarating kapag wala ka ng inaasahan sa sinuman, kapag hindi ka na nagmamakaawa ng pagmamahal, atensyon, o pagkilala, kapag tinatanggap mo na ang sarili mo ng buo. Ngunit ang katahimikan ni Junjun ay lalong lumalakas. Hindi na siya nagpapadala ng mensahe, hindi na tumatawag, hindi na ginagamit ang mga apo bilang tulay. Siguro dahil alam niyang may nasira ng totoo, o siguro dahil naghihintay siya ng pagkakataong muling sumalakay. At dumating ang pagkakataong iyon. Isang Biyernes ng gabi, nakatanggap ako ng abiso, isang pagtatangka ng embargo preventivo, preventive attachment, na nilagdaan ng isang batang abogado na may banyagang apelyido. Tila nagtatalo si Junjun na bahagi ng kayamanan ay kanya, na mayroon siyang mga kontribusyon mula sa mga nakaraang taon, na may lehitimo siyang karapatan sa ilang ari-arian. Lahat ay batay sa mga lumang papeles, mga peking verbal agreement, at isang kwento na siya lang ang naniniwala. Ngunit ang hindi niya alam, iningatan ko ang lahat. Bawat resibo, bawat transfer, bawat kontrata. At bukod pa rito, wala nang nakapangalan sa kanya. Lahat ay protektado, legal na matatag, imposibleng hawakan. Kinabukasan, personal akong nagpunta sa opisina ng abogadong iyon. Nagpakilala ako bilang sinumang client. Inabot ko sa kanya ang isang folder na may lahat ng dokumentasyon. Sinuri niya ito ng tahimik at nang matapos, tiningnan niya ako ng may takot sa mukha.
Sir Emilio, sa mga ito, wala pong karapatan ang anak ninyo sa anuman. Alam ko, gusto ko lang makita ang mukha mo nang sabihin mo yan. Tumayo ako, nakipagkamay sa kanya, at umalis ng nakataas ang noo. Dahil ang isang bagay ay protektahan ang sarili, at ibang bagay naman ang patunayan na hindi ka tanga. Noong gabing iyon, natulog ako ng mahimbing, hindi dahil nalutas na ang lahat, kundi dahil sa wakas, malinaw na ang lahat. Nahulog na ang mga maskara, nakikita na ang mga intensyon, at ako, ang matandang walang silbi, ay nanalo ng hindi man lang kumilos. Lumipas ang mga sumunod na araw nang may kakaibang katahimikan. Sa labas, pareho pa rin ang lahat. Ang parehong kape sa umaga, ang paglalakad sa palengke, ang pagbati ng mga kapitbahay. Ngunit sa loob ko, pakiramdam ko ay may isang bagay na tuluyan ng umayos sa tamang lugar. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, ni sa pagmamataas. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang payapang katiyakan. Wala na akong utang kaninuman, maging sa sarili kong anak. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa entrada ng building kung saan ako nakatira, dahil kahit hindi ko trabaho, gusto kong panatilihing malinis, nilapitan ako ng isang kapitbahay. Si Aling Emilia, isang 85 taong gulang na babae na nag-iisa ng mahigit 2 dekada. Lolo Emilio, iba ka nitong mga nakaraang araw. Mas kalmado ka, mas tuwid. Siguro dahil naintindihan ko na sa wakas na nagsasalita din ang katahimikan. Ngumiti siya na parang alam niya eksakto ang pinag-uusapan ko. Ang pag-uusap na iyon ay nagpaiisip sa akin. Minsan, iniisip natin na walang nakakakita sa nangyayari sa atin, ngunit may mga matang nagmamasid ng tahimik, mga matang nakakaintindi ng hindi na kailangang ipaliwanag. At doon ako nagdesisyon. Hindi ako aalis sa mundong ito nang hindi nag-iiwan ng mas malinaw na bakas. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iba pang mga matatanda na tulad ko, na pinatahimik, binaliwala at hinamak. Dahil oo, ang maging matanda sa bansang ito ay halos parang maging invisible. At ayoko nang maging invisible. Nagpunta ako sa archive kung saan ko iniingatan ang aking mahahalagang dokumento. At kumuha ako ng malaking sobre na may letterhead ng aking real estate agency. Sa loob, naroon ang mga plano ng isang lupain na hindi ko ginagamit sa loob ng maraming taon. Isang malaking lote sa labas ng Maynila na marami ang nag-alok na bilhin, ngunit hindi ko kailanman gustong ibenta. Dahil palagi kong naramdaman na dapat akong gumawa ng mas malaki dito. At ngayon alam ko na, magtatayo ako roon ng isang sentro para sa mga nakatatanda. Ngunit hindi lang basta-bastang sentro. Hindi isa sa mga lugar na kinukulong ka at inaalis ang iyong dignidad. Gusto ko ng isang lugar na malaya, komunal, kung saan ang mga matatanda ay maaaring magturo, magsalita, magtanim, magbahagi. Kung saan ang karanasan ay hindi itatapon, kundi pakikinggan. Kung saan walang sino man ang muling tatawaging walang silbi. Tinawagan ko ang isang matandang arkitekto na nakatrabaho ko noon. Ikinuwento ko sa kanya ang aking ideya. Pinakinggan niya ako ng may respeto, ng hindi sumasabat. Lolo Emilio, sigurado ka ba? Malaking proyekto iyan. Mas malaki pa ang pagpapalaki sa anak ko ng mag-isa at ginawa ko iyon ng hindi nagrereklamo. Nagkamayan kami at wala pang isang linggo, mayroon na kaming mga unang sketch. Isang simpleng konstruksyon na may komunal na hardin, malalaking silid, isang maliit na library, isang workshop area, isang pahingahan, lahat ay idinisenyo upang maging self-sustaining at ang pinakamahusay, walang profit. Unti-unti nagsimula akong magtipon ng mga taong mapagkakatiwalaan, isang accountant, isang abogado, isang social worker, mabubuting tao, tapat. Walang sino man ang nakakaalam kung saan nanggagaling ang pera at hindi rin sila nagtanong. Iginagalang nila ako at iyon ay sapat na. Isang hapon, habang sinusuri namin ang mga papeles sa isang cafeteria sa sentro, may umupo sa katabing mesa. Hindi ko siya agad nakita, ngunit ang kanyang boses ang nagpalamig sa akin. Tatay, si Junjun iyon. Tiningnan niya ako na parang nakakita siya ng multo. Nakabukas ang buton ng kanyang polo,
may balbas, at pagod ang mga mata. Hindi siya ang parehong mapagmataas na anak na sumigaw sa akin noong araw na yon sa kanilang sala. Hindi. Ang taong ito ay tila talunan, na natili akong tahimik. Pinagmasdan ko siya. Tiningnan din niya ako ng tahimik, na tila naghihintay ng anuman, ngunit wala akong salita para sa kanya. Hindi. Sa sandaling iyon. Maaari ba tayong mag-usap ngayon? Hindi. Abala ako. Maaari ba kitang tawagan mamaya? Gawin mo ang gusto mo, Junjun, ngunit wala akong utang sa iyo. Nanatili siyang nakatayo, hindi alam kung ano ang sasabihin, tulad ng isang batang nawawala. At pagkatapos, umalis na lang siya. Hindi ko siya hinangad ng masama, hindi rin ng mabuti. Wala akong naramdamang galit o awa, tanging distansya lang, na parang isang taong nakilala ko noon, ngunit hindi na bahagi ng aking kwento. Nagpatuloy ang mga araw. Ang mga trabaho sa sentro ay nagsimula ng dahan-dahan, ngunit matatag. Pumupunta ako tuwing umaga upang mag-supervise. Umupo ako sa isang silya sa tabi ng lote at pinanood ang mga mason na nagtatrabaho. Nagbalik ito ng mga alaala ng aking kabataan. Minsan, may nag-aalok sa akin ng tuyo o mainit na kape. Pakiramdam ko ay buhay ako, kapaki-pakinabang at higit sa lahat payapa. Isang tanghali, nakatanggap ako ng hindi inaasahang pagbisita. Ang guro iyon na bumili ng bahay sa Tondo. Kasama niya ang kanyang mga anak. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat, Lolo Emilio. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Ang bahay na iyon ay nagpabago sa aming buhay. Tiningnan ko siya ng may pagmamahal. Hindi ko na kailangang marinig pa. Ang kanyang pasasalamat ay mas mahalaga kaysa sa anumang mana. Noong gabing iyon, isinulat ko sa aking kwaderno. Kapag nagbibigay ka ng buong puso, ibinabalik sa iyo ng buhay ng mas marami. Minsan, hindi sa anyo ng pera, kundi ng layunin. At ganoon nga ang nangyari. Dahil habang tinalikuran ako ng marami, ang iba, mga taong hindi ko kadugo, ay nagbigay sa akin ng init, nagbigay sa akin ng lugar, ibinalik ang aking pananampalataya. Isang linggo, habang nagbabasa ako sa aking lumang armchair, tumunog ang telepono. Isang tawag yon mula sa real estate agency. Sinabi sa akin ng isa sa aking mga manager na sinubukan ni Junjun na pumasok sa isa sa mga ari-arian. Nagtatalo na ito ay pag-aari ng pamilya. Kinailangan nilang tumawag ng seguridad. Gusto niyo po bang maglagay kami ng formal na restriksyon, Lolo Emilio? Hindi na kailangan. Siya na mismo ang nakakaalam na wala na siyang lugar. Nagdial ako at nagbuntong hininga. Hindi iyon galit, kundi katotohanan. At kahit masakit, natuto akong mamuhay ng kasama iyon. Dahil minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ang mga anak ay maaari ring umalis at hindi na bumalik. Mula noong araw na iyon, may isang bagay na tuluyan ng umayos sa loob ko. Hindi ko na tinatanong kung bakit ginawa ni Junjun ang ginawa niya. Hindi ko na rin sinasayang ang aking oras sa paghahanap ng sisisihin o mga palatandaan mula sa nakaraan. Kapag pinili ng isang anak ang landas ng kayabangan at paghamak, hindi palagi iyon dahil sa kawalan ng pagmamahal na natanggap. Minsan, ito ay dahil hindi lang siya natutong magpahalaga. Ibinigay ko ang lahat, oras, pagsisikap, buhay. Ngunit naintindihan ko sa tulong ng karunungan na dala ng mga tao na ang pag-ibig ay hindi palaging bumabalik sa paraang inaasahan mo. At kailangan mong matutunan na bumitaw, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa dignidad. Kaya nagpatuloy ako sa proyekto ng community center para sa mga nakatatanda na parang iyon na ang tanging misyon ko sa buhay. Dahil sa isang paraan, iyon nga. Gumigising ako ng maaga, naghahanda ng kape na may cinnamon, suot ang aking sombrero at naglalakad patungo sa site. Doon, naghihintay ang mga mason na may mainit na pagbati na parang isa ako sa kanila. Umupo ako sa parehong silya araw-araw, nakalatag ang aking mga plano sa isang mesa at sinusuri ang bawat detalye. Nagkakabuo na ang sentro. Naitayo na ang istruktura ng dining area, gayon din ang mga haligi ng library. At sa bakuran,
may nakamarka na espasyo para sa gulayan kung saan, kung pahihintulutan ako ng Diyos, magtuturo ako kung paano magtanim ng kamatis, sibuyas at silantro sa sinumang gustong matuto. Hindi ako naghahanap ng pagkilala o mga plak na may pangalan ko. Gusto ko lang makita ang ibang mga matatanda na muling ngumingiti. Mga lalaki at babae na, tulad ko, ay isinantabi, kinalimutan ng kanilang mga anak, binaliwala ng lipunan. Gusto ko silang bigyan ng lugar kung saan hindi nila kailangang humingi ng pahintulot para umiral. Isang Biyernes, nang matapos akong mag-check ng progress ng construction, may lumapit sa akin na binata. Isa siya sa mga bagong helper, wala pang 20 taong gulang, payat, at may mahiyain na tingin. Inalok niya ako ng isang bote ng tubig at sinabi, "Lolo Emilio, pwede po ba akong magtanong?" Tumango ako. "Bakit niyo pa po ginagawa ang lahat ng ito gayong matanda na kayo at pwede na kayong magpahinga?" Tumawa ako, hindi nang aasar, kundi ang tawang lumalabas, kapag alam mong hindi pa naiintindihan ng kabataan ang buhay. Sinabi ko, dahil ang magpahinga ay hindi pareho ng sumuko, at dahil kung may maibibigay pa ang isang tao, dapat niyang ibigay hanggang sa huling hininga. Nag-isip ang binata. Yumuko siya at sinabi, "Ganyan din po ang lolo ko, pero hindi po siya minahal ng tatay ko. Namatay po siyang mag-isa." Tiningnan ko siya, inilagay ang kamay ko sa balikat niya, at sumagot, "Kung ganoon, parangalan mo siya. Ikaw ang maging apo na gusto niyang makita." Naantig ang damdamin ng binata. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at bumalik sa trabaho. At ako, nanatili akong nakatingin sa langit, nararamdaman na kahit wala sa tabi ko ang aking pamilya sa dugo, may isang bagay na namumukadkad sa loob ko, isang bagay na malinis, isang bagay na totoo. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng sulat sa mailbox na sulat kamay. Nakilala ko ang sulat mula sa unang guhit. Mula kay Junjun iyon, walang envelope na may return address, nakasulat lang na tatay sa harap. Umupo ako sa sala, binuksan ang papel ng maingat na parang may hawak akong salamin at nagsimulang magbasa. "Tatay, hindi ko alam kung paano sisimulan ang sulat na ito. Nahihiya akong sumulat sa iyo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang magpaliwanag. Mula nang mamatay si Mama, Tessie, pakiramdam ko ay lumayo ka, na nagsara ka, na hindi ka na ang dating ikaw. Naramdaman ko ang pag-iisa, pagkalito, at sa halip na lumapit, naging matigas ako, mapaghanap, at naging mapait. Ang sinabi ko sa iyo noong araw na iyon ay walang kapatawaran. Alam ko, sumobra ako, ngunit gusto kong malaman mo na bawat araw mula noon ay nagsisisi ako. Tinitingnan kita mula sa malayo. Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong inalis mo ako sa lahat. At tama lang yon. Nararapat mo ang lahat. Wala akong karapatan sa anuman. Gusto ko lang malaman mo na hinahangaan kita, na kahit hindi ko sinabi, palagi kang naging hero ko. At kung sakali mang gusto mo, kahit makipag-usap lang sa akin, narito ako. Ang anak mong si Junjun." Tahimik ako ng matagal. Hindi ako umiyak, ngunit nakaramdam ako ng kurot sa dibdib na hindi ko alam kung paano pangalanan. Hindi ko sinagot ang sulat. Hindi dahil nagtanim ako ng galit, kundi dahil hindi ko na kailangang sumagot. Iyon ay para sa kanya, iyon ang kanyang proseso. At kung sakaling mag-cross muli ang aming landas, iyon ay dahil iyon ang dapat mangyari. Hindi na ako tatakbo sa likod ng sinuman, hindi na. Samantala, patuloy na lumalaki ang sentro. Dumating ang araw na binuksan namin ang unang pinto. Isang linggo ng umaga iyon. Inimbitahan namin ang isang maliit na grupo ng mga nakatatanda mula sa iba't ibang lugar. Mga lalaking may baston, mga babaeng may shawl, ang ilan ay naka-wheelchair. Nang tumawid sila sa pangunahing gate, nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Para bang pumasok sila sa isang refuge. May mga komportabling silya, mainit na kape, pandesal, mga librong nakabukas sa mga mesa, at mahinang musika ang tumutugtog sa likuran. Nakita ko silang umupo, nag-usap, nagtawanan. May isang nagkwento ng mga jokes, may isa pang kumuha ng lumang harmonika mula sa bulsa at nagsimulang tumugtog. At noon, alam ko na sulit ang lahat. Bawat luha,
bawat katahimikan, bawat pagpapahiya, lahat ay nagdala sa akin doon. Noong gabing iyon, pag-uwi ko, umupo ako sa aking armchair, kinuha ang aking kwaderno at sumulat ng isang parirala. Ngayon, muli akong isinilang. At naramdaman ko iyon, dahil ang muling pagsilang ay hindi ang magsimula sa wala, kundi ang magsimula sa katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang darating bukas. Hindi ko alam kung babalik si Junjun, kung gugustuhin akong makilala ng aking mga apo, kung bibigyan ako ng buhay ng mas maraming taon. Ngunit ngayon, sa edad kong 78, alam kong hindi ako umalis sa mundo nang hindi nag-iiwan ng isang mabuting bagay. At iyon ay walang sino mang makakakuha sa akin. Pagkatapos ng unang pagbubukas ng sentro, nagkaroon ng ibang ritmo ang buhay. Hindi na ako nagigising na may pakiramdam na nag-iisa sa mundo. Ngayon, alam ko na bawat araw may naghihintay ng usapan. Ng isang kwento, ng isang tasa ng kape, o simpleng kasama. Dahil minsan, ang pinakakailangan ng isang tao ay hindi pera o malalaking bagay, kundi ang makita, ang mapakinggan. At doon, sa sentrong iyon na isinilang mula sa abo ng aking kalungkutan, nagsisimulang mamukadkad ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, layunin. Patuloy akong hindi naghahanap ng pagkilala, hindi sa press, hindi sa social media o sa anumang bagay. Ngunit nagsisimula ng mag-usap ang mga tao sa lugar. Alam mo ba ang ginawa ni Lolo Emilio? Sabi nila, itinayo niya ang lahat gamit ang sarili niyang pera. Sino ang mag-aakala na ganoon siya katahimik, ngunit gumagawa ng ganoong kabutihan? Ang mga pariralang iyon ay nakarating sa aking pandinig. At bagaman wala akong sinasabi, sa loob ko, pakiramdam ko ay matatag ako. Hindi mapagmataas, kundi buo. Dahil hindi kailangang ipagmalaki ang isang bagay na totoo. Isang Miyerkules ng hapon, habang nagsusupervise ako ng painting workshop para sa mga matatandang babae, nilapitan ako ng isang matangkad na lalaking may salamin, nakasuot ng maayos. Nagpakilala siya bilang isang journalist mula sa isang lokal na media outlet. Sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa sentro at gusto niyang gumawa ng feature story, isang interview, isang bagay upang ipalaganap ang aming ginagawa. Sumagot ako nang may paggalang. Huwag po kayong mag-alala, iho. Hindi ko po ito ginawa para ilabas sa anumang pahayagan. Ngunit kung ang inyong balita ay makakatulong upang malaman ng ibang matatanda na mayroon silang lugar dito, kung gayon, gawin niyo. Ngunit ilagay niyo lang ang pangalan ko kung kinakailangan, dahil ang mahalaga ay hindi kung sino ang gumawa, kundi para kanino ito ginawa. Ngumiti siya at nakipagkamay sa akin. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang isang maliit na article na may litrato ng sentro. Walang imahe ko, tanging ang pangalan ko lang sa dulo. At hindi ko alam kung ano ang magiging epekto niyon. Sa mga sumunod na linggo, dumating ang 12 ng mga bagong tao, mga lolo at lola, mula sa iba pang mga lugar, mula sa mas mahihirap na komunidad, mga babae na galing sa mga home for the aged, kung saan tinatrato sila na parang basahan. Ang ilan ay umiyak nang pumasok. Isa sa kanila, si Lola Margarita, ay niyakap ako ng mahigpit at sinabi, Lolo Emilio, akala ko wala na akong natitira sa buhay, pero ibinalik ng lugar na ito ang aking kaluluwa. At wala akong nasabi dahil wala nang mas dakilang gantimpala kaysa malaman na ang iyong sakit ay nagamit upang pagalingin ang sakit ng iba. Isang Sabado ng umaga, habang naglalagay kami ng mga bagong silya sa dining hall, may isang hindi ko inaasahang nakita sa entrada. Ang aking panganay na apo iyon. Malapit na siyang mag-15 na taong gulang. Matangkad, payat, na may parehong tingin na taglay ng kanyang tatay sa edad niya. Hinanap niya ako ng tingin hanggang sa makita niya ako. At nang makita niya ako, ngumiti siya ng mahiyain. Naglakad siya patungo sa akin at tumayo ng tahimik. Iniwan ko ang ginagawa ko at pinagmasdan ko siya. Hindi ko na siya nakita sa loob ng maraming buwan mula noong araw na iyon sa sala, nang sigawan ako ng kanyang ama nang hindi mapapatawad. Hindi ko alam kung dapat ko siyang yakapin, kung dapat akong magsalita,
ngunit siya ang unang nagsalita. Lolo, pwede po ba akong manatili sandali sa inyo? Tumango ako. Binigyan ko siya ng silya, umupo siya sa tabi ko. Hindi kami nag-usap ng marami. Tinitingnan lang niya akong magtrabaho. Minsan, nagtatanong siya tungkol sa mga tools, mga materyales, kung paano itinatayo ang isang pader. At sinasagot ko siya ng may pasensya, tulad ng ginawa ko noon sa kanyang tatay. Sa pagtatapos ng araw, bago siya umalis, sinabi niya, "Hindi po alam ni Papa na pumunta ako, pero gusto ko po kayong makita. Kasi ikinuwento sa amin ni Mama ang ginagawa niyo, at ako, gusto kong makita kung totoo." Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at sinabi, "At ano ang tingin mo?" Niyakap niya ako at bumulong, "Ipinagmamalaki po kita, Lolo. At iyon lang, hindi na kailangan ng iba. Dahil minsan, sapat na ang isang parirala upang pagalingin ang libu-libong sugat." Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Naisip ko si Junjun, kung paanong ang batang iyon na niyakap ko ng may pagmamahal ng ipanganak siya, ay naging isang malamig na lalaki, na bulag ng kayabangan. At naisip ko rin na marahil, sa paglipas ng panahon, ituturo sa kanya ng buhay ang hindi ko na kayang ituro. Dahil dumating ang punto na ang isang tao ay hindi na para magbigay ng mga leksiyon, kundi para mamuhay ng payapa. At kung sakali mang gusto niyang bumalik, kailangan niya itong gawin ng may pagpapakumbaba, hindi dahil sa pagsisisi. Samantala, patuloy na lumalaki ang sentro. Bawat araw, mas marami ang dumarating, mas maraming workshop ang nagbubukas, mas maraming mainit na pagkain ang iniaalok. Nabuo ang mga grupo ng pagbabasa, pag-awit at paghabi. Ang hardin ay mayroon ng mga berdeng kamatis, mga bulaklak ng marigold, at maging isang maliit na lugar para sa mga halamang gamot. Maaga dumarating ang mga tao. Ang ilan ay nagdadala ng kanilang mga kwento sa kanilang mga mata. Ang iba ay nagdadala ng mga peklat, ngunit lahat ay nakakahanap ng isang sulok kung saan sila nakakaramdam na buhay. At pagkatapos, may nangyari na hindi inaasahan. Isang foundation mula sa lungsod ang bumisita sa amin. Nalaman nila ang tungkol sa sentro dahil sa balita sa pahayagan. Gusto nilang tumulong sa mga materyales, sa mga volunteer, maging sa mga doktor na magbibigay ng libreng check-up. Nag-alok sila na makipag-alyansa. Nagpakita sila ng mga numero, mga panukala, mga istatistika. At habang nagsasalita sila, pinagmamasdan ko sila ng maigi. Sa huli, sinabi ko sa kanila, "Hindi ko kailangan na maging negosyo ito. Kung gusto niyong tumulong, gawin niyo ito ng buong puso. Walang boss dito. Lahat tayo ay iisa. Kung igagalang ninyo iyon, welcome kayo." At pumayag sila. Dahil kapag malinaw ang katotohanan, hindi na ito kailangang ipagtanggol. Noong gabing iyon, nang isara ko ang huling pinto ng sentro, nanatili ako sandali, nakatingin sa langit. Ang buong buwan ay nagliliwanag sa bagong pinturang bubong, at naisip ko, siguro kung nakikita ako ng aking misis mula sa kung saan, nakangiti siya, at iyon ay sapat na. Dahil ang lahat ng ginagawa ko ay ginagawa ko pa rin nang kasama siya sa puso ko. Lumipas ang ilang linggo pagkatapos ng pagbisita ng aking apo, at hindi ko na muling nabalitaan si Junjun. Walang mensahe, walang sulat, walang kahit na anong tahimik na pagbisita tulad noong nasa cafeteria. Para bang naglaho ang kanyang anino na parang natunaw sa sarili niyang pagkatalo. Ngunit hindi ko ito sinasabi ng may sama ng loob. Sinasabi ko ito ng may kapayapaan ng taong nakaintindi, na may mga tao na bumabalik lang kapag may kailangan at kapag wala nang makukuha, simpleng naglalaho sila. At kahit masakit, kahit dumadaloy sa akin ang kanyang dugo, tinanggap ko na iyon na hindi lahat ng bond ay panghabang buhay. Na may mga relasyon na kailangan mong bitiwan para iligtas ang sarili mo. Ang naging malinaw sa akin ay hindi ko nahahayaan na tukuyin ng sinuman ang aking halaga. Samantala, ang tahanan ng mga lolo at lola ay isa ng kilalang lugar sa buong lungsod. Dumarating ang mga tao mula sa malalayong lugar. Ang ilan ay sumasakay ng 2 bus para lang makipagbahagi ng kape at usapan. At lahat sila
ay may dalang kwento. Ang ilan ay tungkol sa pag-abandona, ang iba ay tungkol sa pakikibaka, marami ay tungkol sa pagkawala, ngunit lahat, nang walang exception, ay matapang. Dahil ang mabuhay ng napakaraming taon ay hindi biro. Dahil ang makayanan ng buhay kapag wala nang tumatawag sa iyo, kapag hindi na tumutunog ang telepono, kapag hindi na lumalabas ang mga anak kahit sa birthday. Iyan ay isang tahimik na gawa ng katapangan na halos walang kumikilala. Isang Lunes ng umaga, habang dinidiligan ko ang gulayan, nakasalubong ko si Lolo Abelardo, isa sa pinakatahimik na matatanda sa grupo. Halos hindi siya nagsasalita, ngunit noong araw na iyon, tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sinabi, "Salamat, Emilio. Dahil dito, tinawag ulit ako sa pangalan ko. Sa bahay, wala nang nakakaalala ng pangalan ko. Tinatawag nila akong matanda. Kung may sinasabi man sila." Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Inilagay ko lang ang kamay ko sa balikat niya at sinabi, "Dito, hindi ka lang matanda. Dito, ikaw si Lolo Abelardo at may bigat ang boses mo." Tumango siya ng may luhang mata at ang sandaling iyon ay tumimo sa akin. Dahil nalaman ko na hindi lang kami nagliligtas ng mga katawan. Nagliligtas kami ng mga pangalan, mga alaala, mga pagkakakilanlan. Pagkalipas ng ilang araw, may isang babaeng dumating para hanapin ako. Ang pangalan niya ay Marisa. Siguro mga 50 plus. Maayos ang pananamit, nakatali ang buhok, mukhang pagod, ngunit marangal. Nagpakilala siya bilang ex-wife ni Junjun. Nagulat ako, hindi dahil sa kanyang presensya, kundi dahil hindi ko pa siya nakakausap ng higit pa sa malalayong pagtitipon ng pamilya. Sinabi niya na kailangan niya akong kausapin ng kami lang. Dinala ko siya sa aking opisina sa sentro at umupo kami ng magkaharap. Tiningnan niya ako ng may katapatan at sinabi, "Hindi ako pumunta dito para magsalita ng masama tungkol kay Junjun. Wala akong interes doon. Ngunit gusto ko pong magpasalamat. Dahil ang ginagawa niyo dito ay nagligtas sa mga anak ko. Mula nang pumunta sila rito para makita kayo, nagbago sila. Nagsimula silang magtanong tungkol sa iyo, magsalita ng mas may respeto, tumulong sa bahay, at pahalagahan ang ibang bagay." Nabasag ang kanyang boses. Lulong sa utang si Junjun, Lolo Emilio. Hindi ko siya binibigyan ng excuse, pero iyan ang totoo. Nawalan siya ng trabaho, nakatira siya sa isang boarding house at halos hindi na niya nakikita ang mga bata. At sa kabila ng lahat, gusto pa rin nila siya at ang tanging hinihiling nila ay makita ka ulit. Tiningnan ko siya ng tahimik. Nakaramdam ako ng halo-halong emosyon na mahirap ipaliwanag. Sa isang banda, ang nasaktang matanda na nabubuhay pa rin sa loob ko ay gustong magsabi, "Huli na." Ngunit ang isa naman, ang muling isinilang sa lugar na ito, ay nakaintindi na ang buhay ay laging umiikot. At minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi ang kalimutan, kundi ang hawakan ang distansya ng may respeto. Sinabi ko, "Marisa, ang mga apo ko ay palaging may lugar dito. Palagi." Habang humihinga ako. Ngunit si Junjun, kailangan niyang hanapin ang kanyang sarili niyang landas ng mag-isa. Tumango siya, hindi nakipagtalo, hindi nagmakaawa. Tumayo lang siya, nagpasalamat sa akin ng may maikling yakap at umalis. Noong araw na iyon, nanatili ako ng mas matagal sa sentro. Umupo ako sa isa sa mga bangko sa patio, sa ilalim ng lilim ng isang bugambilya na bagong tanim namin. Narinig ko ang mga tawanan ng iba pang mga lolo't lola, ang mabagal na mga hakbang, ang bulungan ng mahahabang usapan. At naisip ko kung ano ang nagawa namin, kung paano, nang hindi namin sinasadya, ang lugar na ito ay naging pamilya ko. Isang kakaibang pamilya. Isang pamilya ng walang apelyido, walang mana, walang obligasyon. Isang pamilya na binuo mula sa pagmamahal at sakit na pinagsaluhan. Noong gabing iyon, pag-uwi ko, binuksan ko ang aking kwaderno at sumulat ng isang parirala. Ang taong natutong mamuhay ng may dignidad ay hindi na umaasa sa pagmamahal ng mga hindi marunong tumanaw nito. At naramdaman ko iyon ng buong bigat ng kaluluwa.
Dahil pagkatapos ng napakaraming taon ng paglunok ng katahimikan, ng maling pagkaunawa sa respeto, ng mga pagpapahiyang nakamaskara bilang biro, sa wakas, natagpuan ko ang sarili ko. At gusto ko kung sino ako. Ang sumunod na linggo, ipinagdiwang namin ang unang anibersaryo ng sentro. Hindi ako gumawa ng formal na mga imbitasyon. Nagpalaganap lang ako ng balita sa mga regular na dumadating. Ngunit sa aking pagtataka, mahigit 100 tao ang dumating noong araw na iyon. Ang ilan ay nagdala ng mga homemade cake, ang iba ay mga bulaklak mula sa palengke, ang iba naman ay ang kanilang presensya at mga kwento. Nagkaroon kami ng isang simpleng misa sa patiyo. Nagsabit kami ng mga lumang litrato ng mga wala na. Kumanta kami ng mga awit mula sa aming kabataan. At doon, sa gitna ng nanginginig na mga boses na iyon, nakita ko ang aking mga apo na dumating ng mag-isa, nang walang paalam. Naglalakad sila ng may kumpiyansa, may dalang isang kahon na nakabalot. Hinanap nila ako sa gitna ng mga tao, at nang makita nila ako, niyakap nila ako na parang tumawid sila sa isang disyerto. Lolo, para po sa inyo ito. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, mayroong isang handmade na kuwaderno na may mga litrato namin, mga sulat na isinulat nila sa akin, mga drawing noong bata pa sila. Hindi ako makapagsalita, niyakap ko lang sila. At naintindihan nila dahil may mga kilos na mas marami ang sinasabi kaysa sa anumang salita. Dahil kahit wala na akong inaasahan, mayroon pa ring inilaan sa akin ang buhay. Pagkatapos ng anibersaryong iyon, may nagbago sa kapaligiran ng sentro. Hindi ito isang nakikitang pagbabago o isang bagay na maaaring ituro. Ngunit parang pakiramdam kapag umuulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot at bigla. Iba na ang amoy ng hangin, na parang lahat ay humihinga ng mas malalim. Siguro ako iyon, siguro sila, o siguro kaming lahat ay nakakaramdam na ang lugar na iyon na isinilang mula sa katahimikan at pagpapahiya ay naging isang sagradong refuge para sa amin na may dalang mga taon, alaala at sugat sa aming mga balikat. Wala nang nagtanong kung sino ang nagtayo ng sentro. Hindi na rin mahalaga kung sino ang namumuno dahil lahat kami ay nakaramdam na ito ay amin. Bawat ladrilyo, bawat halaman sa hardin, bawat bangko na pininturahan ng kamay ay may nakadikit na piraso ng kwento. At kahit ako ang nagtayo ng lahat, hindi ko na naramdaman na ako ang may-ari. Naramdaman ko na ako ay bahagi tulad ng iba. Ang aking mga apo ay nagsimulang dumating ng madalas. Hinahanap nila ako tuwing weekend. Tumutulong sila sa paghahatid ng kape. Nag-oorganisa ng maliliit na aktibidad. Nagbabasa ng mga libro ng malakas sa mga lolo't lola na hindi na masyadong nakakakita. Nakakatuwang makita kung paano sila nakikilahok ng walang humihingi. Walang nagpipilit sa kanila. Pumupunta sila dahil gusto nila. At iyon, para sa isang matanda na tulad ko, na wala nang inaasahan sa kanyang kadugo, ay parang regalo mula sa langit. Isang araw, ang bunso, na 10 taong gulang pa lang, ay nagsabi sa akin, "Lolo, paglaki ko, gusto kong gumawa ng isang bagay na tulad nito, pero para sa mga bata." Tiningnan ko siya, ginulo ko ang kanyang buhok, at sinabi ko, "Kung gayon, magsimula ka sa paggalang sa mga matatanda, anak, dahil ang taong hindi gumagalang sa nakaraan ay hindi marunong magtayo ng hinaharap." Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Ang yakap na iyon ang nagpatatag sa akin sa buong linggo. Isang Miyerkules ng hapon, nakatanggap ako ng sulat. Sa pagkakataong ito, hindi ito mula kay Junjun. Mula ito sa gobyerno ng munisipyo. Gusto nilang kilalanin ang trabaho ng sentro. Nag-alok sila sa akin ng medalya, isang pampublikong pagkilala, isang event na may press at lahat-lahat. Binasa ko ito ng ilang beses, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa hindi ako makapaniwala. Dahil hindi ako kailanman naghanap ng palakpak. Ang lahat ng ito ay isinilang mula sa isang sugat. At hindi ito makatarungan para sa akin na magsuot ng medalya dahil lang sa nakaligtas ako sa sakit. Pumunta ako sa sentro noong hapong iyon at tinipon ang lahat ng mga lolo't lola na nandoon. Binasa ko ang sulat ng malakas, ng walang emosyon, bilang impormasyon lang. At pagkatapos, tinanong ko sila, "Ano ang gusto niyong gawin ko?" Tumayo ang isa sa kanila, si Lolo Luis, nang may kahirapan mula sa kanyang silya.
at sinabi, "Tanggapin mo, Emilio, pero hindi para sa iyo. Tanggapin mo para sa ating lahat. Dahil ang medalyang iyan ay hindi iyo. Ito ay para sa bawat isa na tumawid sa pintong iyon at muling nakaramdam na buhay. At sa sandaling iyon, alam ko na dapat ko itong gawin, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa respeto sa kwento ng lahat." Ginanap ang event sa isang pampublikong plaza. May press, mga kamera, mga silyang nakahanay, at isang simpleng entablado. Binigyan nila ako ng diploma, isang medalyang bronze, at isang bouquet ng bulaklak na agad kong ibinigay sa isang matandang babae sa publiko. Nagbigay ako ng maikling talumpati. Hindi ko ito isinulat. Sinabi ko ito tulad ng pagsasalita ko palagi, mula sa dibdib. Sinabi ko, "Salamat dito, ngunit huwag niyo itong ibigay sa akin. Ibigay niyo ito sa bawat lolo't lola na binaliwala ninyo sa mga bangketa, sa mga pila ng ospital, sa mga bus. Ibigay niyo ito sa lolo na nag-iisa sa kanto ng inyong kalye, sa lola na nag-aalaga ng kanyang mga apo nang walang nagpapasalamat sa kanya." Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Dahil ang maging matanda ay hindi isang sumpa, ito ay isang pribilehiyo. At ang hindi nakakaintindi niyan ay dahil hindi pa natututong mabuhay. Pagkatapos, walang labis na palakpak. Tanging isang mahabang katahimikan at ilang tahimik na luha sa mga mata ng mga nakikinig. At iyon ay sapat na sa akin. Pagkalipas ng ilang araw sa sentro, nagsimula kami ng isang bagong aktibidad, isang letter writing workshop. Binigyan namin ng papel at pluma ang lahat ng mga lolo't lola at iminungkahi namin na sumulat sila ng gusto nilang sabihin sa isang taong wala na, sa isang anak na wala, sa isang kapareha na namimiss nila, sa kanilang sarili noong sila ay bata pa. At ang lumabas ay makapangyarihan. Mga sulat na may sakit, may pasasalamat, may galit, may pagmamahal. May isang matandang babae na sumulat sa kanyang aso na namatay 20 taon na ang nakalipas. May isa pang sumulat sa ama na umabandona sa kanya. At ako, sumulat ako ng isang sulat para sa sarili ko. Umupo ako sa opisina gamit ang aking lumang kwaderno at nagsimula. "Mahal kong Emilio, humihingi ako ng tawad sa iyo. Tawad dahil pinatahimik kita ng napakaraming beses, dahil nagpanggap kang maayos ka, gayong ikaw ay wasak. Dahil hindi mo itinaas ang iyong boses nang tawagin kang walang silbi. Ngunit gusto rin kitang pasalamatan. Salamat dahil hindi ka sumuko, dahil binago mo ang sakit sa isang refuge, dahil lumikha ka ng isang tahanan gamit ang sarili mong mga kamay. Salamat dahil nagpatuloy ka, kahit walang naghihintay sa iyo." Isinara ko ang kwaderno ng nanginginig ang mga kamay at naramdaman ko na sa wakas, nagkasundo na ako sa sarili ko. Isang Biyernes, sa paglubog ng araw, habang isinasara namin ang mga bintana ng sentro, lumapit si Lolo Rogelio. Ang tahimik na lalaki na ngayon ay isa sa mga haligi ng lugar. Sinabi niya, "Emilio, alam mo ba kung ano ang nagpapasaya sa akin sa pagpunta dito? Na dito, hindi natin kailangang magpanggap na malakas tayo. Dito, maaari nating sabihin na pagod tayo, na masakit, na namimiss natin, at walang huhusga sa atin. Pinakikinggan lang tayo." Niyakap ko siya ng walang imik dahil tama siya. Dahil iyon ang pinakakailangan namin. Isang espasyo upang maging vulnerable, nang walang takot, nang walang kahihiyan. Isang espasyo kung saan ang pagiging matanda ay hindi nangangahulugang maging invisible. Noong gabing iyon, bago matulog, umupo ako sa aking paboritong armchair. Iyong binili ko gamit ang una kong sweldo bilang karpintero at tumingin sa paligid. Ang mga pader ay may mga litrato ng mga apo, ngunit mayroon ding mga drawing na gawa ng mga lolo't lola ng sentro. Ang amoy ng cinnamon mula sa kape na inihanda ko noong hapon ay umaaligid pa rin sa hangin. Sa labas kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, at sa loob ko may isang kapayapaan na hindi ko pa naranasan. Dahil hindi na ako ang Emilio na nagtatanong kung ano ang mali sa akin bilang ama. Ngayon, ako ang Emilio na alam kung ano ang tama niyang ginawa bilang tao. Ilang araw na ang nakalipas, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa hardin ng sentro, may lumapit sa akin na isang batang babae na mga 7 taong gulang. Kasama niya ang kanyang lola.
May 2 mahabang tirintas siya at isang bulaklak na papel sa kamay. Tiningnan niya ako ng walang takot, gamit ang mga matang hindi pa nakakakilala ng masamang loob, at nagtanong, "Kayo po ba ang nagtayo ng lugar na ito?" Yumuko ako ng dahan-dahan. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi, "Hindi, iha. Ang lugar na ito ay itinayo ng pagmamahal ng maraming lolo't lola na tulad ng sa iyo." Ngumiti siya, inabot niya sa akin ang bulaklak at tumakbo pabalik sa kanyang lola, at nanatili ako roon, hawak ang piraso ng papel na nanginginig sa loob. Nauunawaan na marahil ang pinakamahalagang naitayo ko sa buhay ay hindi mga bahay, hindi mga kontrata, hindi mga titulo, kundi isang bagong anyo ng dignidad. Ang sentro ay mas malaki na ngayon kaysa sa naisip ko. May mga workshop araw-araw, may musika, may sayaw, may dasal, may mga katahimikang hindi mabigat. Dumarami ang mga volunteer, iba na ang paghinga ng komunidad. Maging ang mga kabataan na dati ay nakikita lang ang mga matatanda bilang pabigat, ngayon ay lumalapit ng may respeto. Ang ilan ay pumupunta upang tumulong, ang iba ay para lang makinig. At iyon ay walang presyo, dahil ang isang tao ay maaaring mawalan ng maraming bagay sa buhay. Pera, pamilya, kalusugan. Ngunit kung aalisin sa iyo ang posibilidad na mapakinggan, aalisin nila sa iyo ang kaluluwa. Dito sa bahay na ito, walang invisible, at iyon ang pinakamalaking ipinagmamalaki ko. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ako mabubuhay, walang nakakaalam. Ngunit bawat araw na gumigising ako, dahan-dahan kong iniinom ang aking kape, humihinga ng malalim, at nagpapasalamat. Nagpapasalamat dahil hindi ako sumuko nang tawagin nila akong matandang walang silbi. Nagpapasalamat dahil hindi ako sumagot ng may galit, dahil pinili ko ang landas ng tahimik na paggawa. Dahil kung may natutunan ako sa buhay na ito, iyon ay ang tunay na kapangyarihan ay nasa katahimikan na nagtatayo, hindi sa sigaw na nagwawasak. At kahit minsan, nakakaramdam ako ng pagod, kahit may mga araw na masakit ang katawan at nagnginggit-ngit ang likod, sapat na ang makita ang mga mukha ng aking mga kasama upang maalala kung bakit ako nananatili rito. Hindi bumalik si Junjun. Mula noong sulat na yon, wala na akong balita sa kanya. Ang aking mga apo, sa kabilang banda, ay pumupunta na halos tuwing weekend. Tinutulungan nila akong magdilig, mag-ayos, magpinta. Ang isa sa kanila ay natutong gumamit ng drill. Ang isa naman ay gumagawa ng mga drawing na idinidikit namin sa pangunahing mural ng sentro. Nagtatanong sila sa akin ng mga kwento mula sa nakaraan, nakikinig sila ng maigi, at minsan, nang hindi nila sinasabi, alam kong mas marami silang natututunan kaysa sa natutunan nila sa paaralan, dahil walang mas mahusay na guro kaysa sa halimbawa at walang mas mahusay na mana kaysa sa pinagsaluhang alaala. Siguro ay hindi nila lubos na naiintindihan ang nangyari sa pagitan ng kanilang ama at sa akin, ngunit nakikita nila, nararamdaman nila. At umaasa lang ako na paglaki nila, magiging iba silang mga lalaki na hindi uulitin ang mga pagkakamali, na hindi tatalikod, na hindi magsasabi ng walang silbi sa taong nagbigay sa kanila ng buhay. Noong nag-79 taong gulang ako, naghanda sila ng sorpresa para sa akin sa sentro. Hindi ako mahilig sa party pero tinanggap ko. Gumawa sila ng ubi cake, nagsabit ng mga recycled balloons at nagdala pa ng mga rondalya mula sa isang grupo ng mga nakatatanda na nagpa-practice sa community center ng lugar. Nang umupo ako sa gitna ng hall, napapalibutan ng mga taong hindi ko kadugo ngunit nagmamahal sa akin bilang pamilya, naintindihan ko na iyon. Iyon ang tunay na kayamanan. Hindi ang mga papeles na pinirmahan, hindi ang mga ari-arian. Ang natitira kapag nawala ang lahat ay ang mga bond, ang mga kwentong binulong, ang mga kamay na tumutulong sa iyo na bumangon kapag nanghihina ang katawan. At noong hapong iyon na may sombrerong papel sa ulo, napapalibutan ng tawanan at yakap, pakiramdam ko ako ang pinakamaswerteng tao sa mundo.
Maraming nagtatanong sa akin kung ano ang nagpatatag sa akin, kung ano ang hindi nagpabagsak sa akin ng tuluyan. Ang ilan ay nag-iisip na pagnanais na maghiganti iyon, ang iba ay pagmamataas. Ngunit ang totoo, ang alaala iyon, ang alaala ni Tessie, ang aking misis. Ang kanyang malambing na boses, ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya, ang kanyang mga salita ng pagpapalakas ng loob kapag dumating ako ng pagod at marumi mula sa trabaho, ang kanyang paraan ng pagtingin sa akin na para bang kaya ko ang lahat. Siya ang aking lakas, kahit pagkatapos niyang pumanaw. At sa bawat sulok ng sentro, sa bawat bulaklak na namumukadkad sa gulayan, sa bawat lugar kung saan naririnig ang tawanan o nagbabahagi ng tinapay, pakiramdam ko ay kasama ko pa rin siya, na hindi niya ako iniwan, na binigyan niya ako ng lakas mula sa ibang lugar. Ngayon, nakatira ako sa isang maliit na apartment na katabi ng sentro. Wala na akong kailangan pa. Mayroon ako ng mga pangunahing pangangailangan, ang aking kama, ang aking mga libro, ang aking lumang radyo, at isang bintana kung saan nakikita ko ang mga lolo't lola na dumarating bawat umaga. Ang ilan ay nagdadala ng kanilang mga paa, ang iba ay nakasandal sa baston, ngunit lahat ay dumarating ng may sigla, may buhay, may sasabihin. At iyon ay sapat na sa akin. Wala na akong luho, ngunit mayroon akong kapayapaan. Wala na akong lahat ng sagot, ngunit mayroon akong katiyakan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ko binigo ang sarili ko. Na sa kabila ng pagtataksil, ng pag-abandona, ng paghamak, pinili kong magpatuloy at nagpatuloy ako ng may dignidad. Minsan, kapag nagre-reflect ako, naglalakad ako sa mga pasilyo ng sentro at tumitigil ako upang tingnan ang mga litratong nakasabit sa dingding. Mga larawan ng mga workshop, ng mga outing, ng mga birthday, ng mga yakap. Sa isa sa mga yon, nandoon ako, may pala sa kamay, puno ng alikabok, nakangiti. Tinitingnan ko iyon at ngumingiti ulit. Dahil ang lalaki sa litrato ay ako, ngunit sila rin, bawat taong natumba at muling bumangon, bawat lolo't lola na tinawag na sagabal at ngayon ay isang halimbawa, bawat kwento ng tahimik na paglaban na walang nagkukwento sa telebisyon. Ngunit mas mahalaga kaysa sa anumang nobela. At iyon ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong isulat ito. Dahil ayoko na mawala ang kwento ko pag wala na ako. Dahil siguro, sa kung saan, may isa pang matanda na nakikinig dito ng may basang mata, nagtatanong kung sulit bang magpatuloy. At gusto kong malaman niya na, oo, sulit, na kahit wasak ang puso, kahit walang laman ang mga kamay, maaari pa ring magtayo ng isang magandang bagay. At hindi mahalaga kung ang sarili mong mga anak ay hindi ka nakita. May iba pang tao sa mundo na makakakita ng iyong halaga, na makakaalam kung sino ka, na makikinig sa iyo. At kaya, anak ko, apo ko, sino man ang nakikinig sa kwentong ito, sinasabi ko sa iyo mula sa aking kaluluwa. Huwag mong hayaan kailanman na kunin ng sino man ang iyong dignidad. Hindi mahalaga kung tawagin ka nilang sagabal. Kung sasabihin nilang wala ka ng silbi. Alam mo ang iyong halaga. Alam mo ang ibinigay mo. Alam mo kung sino ka. At kung dumating ang araw na tila nawala na ang lahat, huminga ka ng malalim at magsimulang muli. Dahil habang humihinga ka, palaging may itatanim. At ngayon, kung nakarating ka hanggang dito, salamat sa pakikinig sa akin. At gusto ko ring humingi ng isang bagay sa iyo. Sabihin mo sa akin, naantig ba ang kwentong ito sa iyong puso sa anumang paraan? At sabihin mo rin sa akin, saang maliit na sulok ng mundo mo ako pinapakinggan? Dahil kahit hindi kita nakikita, gusto kong isipin na sa kabilang banda, may isang taong tulad mo na nakakaintindi kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng may bukas na kaluluwa.